Kapitan, pwede ba o hindi? Paano mo siya sinaktan? Wala kang lakas. Hindi ba? Hindi ba nakuha ni Sargento ang tropa ng mga Bayarang sundalo? Pangalawa sa paligsahan ng labanan. Ito, Sargento. Ang sipa na iyon kanina ay dapat masakit, di ba? Ikaw. Nang ahas kang salakayin ako ng patago. Lalabanan kita. Hindi mo alam ang limitasyon mo. Sargento. Anong nangyari? Kapitan, itong batang ito, sinadya niyang manggulo. Sinaktan niya si Sargento Chen. Sino ka ba? Bakit mo siya sinaktan? Oh, sila ang unang nanakit. Depensa lang ang ginawa ko. Kapitan, sana'y malinaw sa inyo. Oh, ako si Pang Tianchong. Narito ako para mag-report. Halika, magpakilala tayo. Pang Tianchong. Ay, Kapitan, napakagalang ninyo. Magkakatrabaho na tayo mula ngayon. Sana'y alagaan ninyo ako. Magkakatrabaho na tayong lahat mula ngayon. Magtulungan tayo. Tara, aayusin na natin ang mga papeles mo. Ah, sige. Hoy, boss, ang bagong dating na security guard na ang apelyido ay Pang. Nakipag-away sa mga tao natin sa security department. Nagkasuntukan sila. Ano? Teka, nasaktan ba siya? Hindi naman. Siya ang nanakit sa iba. Hindi na makabangon ang mga tao natin. Dalhin mo muna siya para ayusin ang kanyang pagpasok sa trabaho. Tumatawa ka pa. Sinasabi mo bang itong si Pang ay dapat manatili sa kumpanya? Ay isang problema. May silbi rin naman ang problema. Ang mga tao sa security department ng kumpanya natin, karamihan ay mga dating sundalo na naging bayaran. Hindi mahina ang kanilang kakayahan. Paano sila natalo nitong si Pang? Posible ba na ang batang ito ay isang eksperto? Ako nga ay may black belt sa taekwondo. Pero kahapon, nagawa niya akong talunin ng husto. Kaya sinasabi mo na parang nakahanap tayo ng kayamanan. Ang gwapo niya. Gusto kong makuha ang kontak niya. Ikaw na, ikaw na. Kuya Pang, napansin mo ba na lahat ng mga babae ay nakatingin sa'yo ni hindi man lang ako tinitingnan? Paano kaya kung magpalat tayo? Lumapit ka sa akin. Tama na. Ang tinitingnan nila ay tao. Walang kinalaman kung saan ka nakatayo. ID ng trabaho. ID ng trabaho. ID ng trabaho. ID ng trabaho. Usapan. Uy, talagang nagtrabaho ka sa kumpanya namin. Ayos ka rin, maliit na siga. May salita at paninindigan. Gumawa. Sino ang siga? Huminto ka. Nasaan ang ID mo? Ako. ID. Kuya Pang, ito ang general manager ng kumpanya natin, si Dai. Bago pa lang kaya hindi mo siya kilala. Papasukin mo na siya agad. Ay, kahit sino, hindi pwede. Ayon sa patakaran ng kumpanya, lahat ng empleyado, pantay-pantay ang trato. Kailangang sundin ng lahat. Naiwan ko kahapon sa desk ko. Yun, hindi na mauulit. Hindi pwede. Ikaw, Pang, hintayin mo ako. Hoy. Xiaozu, Xiaoshuang, nasa opisina ka na ba? Kunin mo ang ID sa desk ko. Dalhin mo sa akin. Bakit hindi ako pinapapasok ng guard? Oo, bilisin mo. Sige, bababa na ako agad. Itong maliit na siga, tatanggalin ko siya. Sumusunod lang siya. Sa patakaran ng kumpanya. Ano ang mali doon? Anong dahilan mo para tanggalin siya? Naiinis ako tuwing nakikita ko siya. Sapat na ba ang dahilan na iyon? Sa tingin ko naman, ayos naman siya. Medyo gwapo rin siya. Nakatayo sa harap ng opisina. Pampaganda ng harapan ng opisina. Ayos din naman iyon. Hindi mo ba nakita? Iyong mga dalaga. Lahat sila nagpapakilig sa kanya. Tingnan mo naman ang kababawan nila.
Sa init ng panahon na ito, pinatayo ako ng matagal sa may pintuan. Basang-basa na ang damit ko. Kunin mo ang damit na sinuot ko kahapon. Ibigay mo sa akin para makapagpalit ako. Sige. Kuya Pang, talagang hindi mo binibigyan ng galang ang boss Hindi ka ba natatakot? Nagagawan ka niya ng masama. Ano naman? Ang tunay na lalaki, isinilang sa mundo. Paano siya mananatiling mababa sa iba? Paano kung bigla ka niyang tanggalin? Tanggalin sa trabaho. Oo, siya ang boss. Kapag hindi siya natuwa, tatanggalin ka niya. Wala kang mapupuntahan para umiyak. Sa mundong ito, kailangang patatagin ang puso at iwasan ang karma. Kailangan kong mabayaran agad ang utang ko. Kung talagang matanggal ako, medyo magiging problema iyon. Kuya Pang, yumuko ka na lang. Aminin mo na lang ang pagkakamali mo. Trabaho lang naman ito. Walang nakakahiya. Tulungan mo akong isara ito. Ginoo Day, nandito ako para humingi ng tawad. Wala akong nakita. Isara mo ang pinto. Lumayas ka. Ikaw. Yun, tumahimik ka. Hindi ko talaga sinasadya kanina. Kanina, tumahimik ka. Tanggal ka na sa trabaho. Tanggalin sa trabaho. Kung matanggal sa trabaho, hindi ko mababayaran ang 8,000 piso. Ang sanhi at bunga ay hindi mapuputol. Ang pagsubok ko sa makamundong buhay, hindi pa nga nagsisimula, ay nabigo na. Huwag naman, miss. Ginoo Day, ako, pwede namang bawasan ang sahod ko. Hindi mo na kailangang magsalita pa. Hindi ko kailanman magagawa na tanggapin ang isang bastos na tulad mo. Xiaozu, mahal kita. Xiaozu, mukhang siya ang panganay na anak ng pamilya Zuo. Heto na naman. Xiaozu, mahal kita. Ngayon ang araw na ako ay 83 araw nang umiibig sa'yo. Ang puso ko, ang atay ko, ang bawat selula ng aking katawan. Lahat ay sumisigaw ng mahal kita. Xiaozu, maging nobyo ko na, pwede ba? Kung narinig mo, sagutin mo ako kahit isang salita lang. Naghihintay ako sa ibaba. Ginoo Day. Siya ba ang manliligaw mo? Ang laki ng eksena niya. Bakit hindi ka pa umaalis? Umalis ka na agad. Wala akong oras makipagtalo sa'yo ngayon. Ang ating Xiaozu, siya ang pinakamagandang babae sa Bayan Cheng. Ang mga manliligaw niya ay nag-uunahan. Akala mo, lahat ba ay katulad mo, na parang isang maliit na siga? Daizong, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ganito, Daizong, hindi ba ikaw ang nagsabi na nakakainis ang batang iyon sa ibaba? Tutulungan kitang paalisin siya. Huwag mo akong paalisin. Ano, okay ba? Ikaw lang, alam mo ba kung sino siya? Siya ay mula sa Bayan Cheng, isa sa 4 na pinakamalalaking pamilya, ang batang amo ng pamilya Zuo. Sa kanyang kapangyarihan, madali kanyang durugin. Kahit sino, bahala ka. Ay, Daizong, iisipin ko na pumayag ka na. Aalisin ko na siya para sa'yo. Siguradong siya ay hindi na muling manggugulo sa'yo. Hoy, ikaw. Xiaozu, alam ko, maraming tao ang nakilala mo. Baka nakalimutan mo na ako. Maraming dumaan sa buhay ko. Pero ikaw lang ang gusto ko. Ay naku, ang batang amo ng Zuo ay talagang romantiko. Halos 3 buwan na ito, di ba? Kahit anong mangyari, araw-araw siyang pumupunta. Parang naengkanto siya. CSEH, ang ating boss Dai. Siya ang pinakamagandang babae sa Bayan Cheng. Hindi man lang siya tumingin sa sarili niya. Tumingin siya sa salamin. Karapat dapat ba siya? Xiaozu, ako ang iyong Xiao Biao Biao. Xiaozu. Hindi. Saan ka pupunta? Pupunta ako para paalisin sila. Hindi. Alam mo ba kung sino siya? Wala akong pakialam kung sino siya. Siya ang panganay na anak ng pamilya Zuo. Kilala siya bilang playboy sa Bayan Cheng. Araw-araw siyang naghahanap ng babae. Ang mga disenteng babae na sinira niya, hindi na mabilang. Dahil sa kapangyarihan ng pamilya nila, walang makakagawa ng kahit ano laban sa kanya. Nakita mo ba ang mga tao sa paligid niya? Yung mga bodyguard niya. Lahat sila ay mga malalakas sa martial arts. Kahit si Kapitan Lee, hindi kayang talunin siya. Ikaw na mag-isa pupunta doon. Hindi ba't naghahanap ka ng kamatayan? Inaapi ang mga lalaki at babae. Walang pakundangan sa kanyang mga ginagawa. Isa siyang masamang tao. Hoy. Pupunta ka pa rin. Xiaozu, bigyan mo ako ng pagkakataon na mahalin ka. Ano bang ginagawa mo? Sino ang nagbigay sa inyo ng pahintulot na maglagay ng mga bulaklak dito? Kung maglalagay kayo ng bulaklak, doon nyo gawin sa sementeryo. Malas, bilisan mo at alisin mo na.